Story time. Ako nga pala si Eliza, 2018. Ito nangyari nang lumipat kami ng bahay. Maganda, maluwag at maaliwalas naman yung bahay. Ngunit nagbago ang lahat mula nang isa-isa na kami ng aking pamilya ang nakaranas ng kababalaghan rito. Nang minsang kami ng aking mga kapatid at ina ay nasa kwarto na at natutulog. Ang tatay ko naman ay naiwan mag-isa sa may sala. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang maisipan niyang pumasok na ng kwarto para matulog. Nang bubuksan niya na ang pinto ng kwarto, ay biglang may pumihit ng doorknob at pinagbuksan siya ng pinto. Laking gulat niya nang makitang ni isa sa amin ay walang gising. Tinawag niya pa kami para makasiguro siya na mahimbing ang pagkakatulog namin. Eliza? Gian? Isabel? Pagtawag niya sa amin. Ngunit wala siyang nakuhang tugon. Sa takot ni tatay ay agad siyang tumabi kay nanay at nagtalukbong ng kumot hanggang sa siya ay makatulog. Sunod naman na pinagparamdaman ay ang bunso naming kapatid na si Gian. Nangyari ito kalagitnaan ng hating gabi. Tulog na kami. Nang biglang magising si Gian dahil aniya nagbubukas sara ang pinto ng kwarto. Ginising niya si nanay sa takot. Nay, yung pinto. Takot na sambit ni Gian. Nasaksihan ni nanay na bumukas at sumara mag-isa ang pinto. Si nanay ay nakakakita ng mga multo dahil bukas ang kanyang third eye. Nakita daw niya na may isang multo ng bata ang naglalaro ng pinto ng aming kwarto. Niyakap niya si Gian at nagsalita si nanay. Sino yan? Sino ka? Huwag mo kaming guluhin. Tumigil naman ito. Nang minsan lumabas si nanay ng kwarto noong madaling araw upang magbanyo, ay bigla siyang may naaninagan sa may veranda namin na isang matanda na nakaupo roon. May mga gamit din kami na bigla na lang nawawala at makikita na lang namin na nasa ibang lugar na nakalagay. Dahil sa mga kababalaghan na aming nararanasan, ay dito na naisipang usisain ni nanay kung ano ang meron sa bahay. Napag-alaman naming sa tiyahi ng aming landlord na kamag-anak din nila ang dating nakatira rito at doon na namatay nung ito'y tumanda na. Matagal din daw na bakante ang bahay pagtapos mamatay ng matanda, kaya posible daw na binahayan na ng mga kaluluwa ang bahay. Hindi rin daw ito napabless bago paupahan. Naisip nila nanay at tatay na ipabless ang bahay, ngunit nagkaroon ng magandang oportunidad si tatay sa trabaho at kinakailangan na rin naming lumipat. Sa ngayon ay napagkwekwentuhan pa rin namin ang aming mga naging karanasan. At kung ano man ang mga kababalaghan na nababalot sa bahay na iyon.